Good morning mga Karden. Ito muli si Hardinerong Pastor na pumabati sa inyo ng magandang umaga. Tayo po ngayon ay narito sa sports complex ng South Cotabato upang mag-exercise, no? Dahil isang linggo na tayong walang trabaho sa ating garden, kung kailangan din natin makapag-exercise, pagpawisan upang magawa natin ng maliksi at magandang resulta ng ating mga activities, ng ating mga schedules. Dinagdag po natin sa ating promotion ng natural gardening itong ating pag-exercise, dahil kailangan din natin na mapanat yung ating mga joints, yung ating physical being, upang very successful din yung ating pag-garden at mga iba pang mga activities na related sa ating trabaho bilang pastor. Alam ko rin na kahit anong trabaho natin, kailangan nating maging maliksi, kailangan nating maging healthy upang ma-exercise po natin yung ating mga activities. Gawa po natin ng may quality yung ating mga activity. Dito sa sports center, tuwing umaga, simula ng alas 4:30, ganyan, marami ng mga tao na nagpupunta rito. Medyo natanghalian ako dahil inahabol ko yung sikat ng araw para ako ay pagpawisan din, at kakaunti na yung mga tao, hindi na nag-aagawan ng lane sa track and field, no? Na maging yung mga nagsusumba sa paligid ay naaagaw na yung mga lane na dapat ay para sa mga joggers. So nakikita natin may mga naglalaro ng sa kriyato to, no? Na mga kababaihan. Hindi ko alam kung anong eskulahan sila nabibilang. Dito sa kabila ay may dalawang basketball court at may dalawang grupo na naglalaro ngayon ng basketball. Ito yung maganda ngayon dahil kakaunti yung mga tao na, hindi na masyadong madami, at wala na rin yung malakas na music na ginagamit ng mga sumasayaw ng Zumba. Yun yung South Cotabato Gym. Ito ay pinagdadausan ng mga national events. Kahit basketball noon, yung NBA, hindi yung NBA, yung NBA ay minsan ay nagdaos din ng laro dito noon, no? So ito ngayon, mayroong sa kabila, kita ko mamaya, mayroong ding mayroong lawn tennis court, no? At sa tabi nun ay para naman sa mga swimmers, no? Parang Olympic size na swimming pool para sa mga mahilig sa paglalangoy. So yun po mga Karden, ang kagandahan ng sports complex na to, no? Wala pa akong ibang nakitang lugar dito sa Region 12 na mayroong ganitong sports complex. Ito ay rubberized, no? Yung track and field ay rubberized, no? Maganda, na-enjoy mo yung magtatakbo, no? Yan.
makikita po natin yung sports complex na mayroon po tayo. Walking lang yung gagawin natin dahil medyo matagal yung ating naging lull moments sa pag-exercise dahil na-focus tayo sa pag-garden. Maaga pa, doon na tayo, no? Yun yung sinasabi ko sa dulo na yon, nandoon yung lawn tennis court, no? Parang dalawa na lawn tennis court yung nandiyan, no? Yan. So yung kung mahilig po tayo sa lawn tennis, pwede po tayo doon magpunta para maglaro. Pero alam ko may association na nagme-maintain doon sa dalawang tennis court na yon. Kaya hindi basta-basta pumasok. Kailangan na maging kaanib doon sa association na yun ng mga naglalaro ng lawn tennis. Yun, yung nakikita po natin yan yung sinasabi kong swimming pool, no, na ginagamit ng mga swimmers. Yan. Hindi rin tayo makapasok doon para tingnan sana yung loob, no. Yun yung grandstand naman, isa sa mga grandstand, no, habang tayo ay narito manonood ng mga events, no. Dito rin din natataos yung street dancing pag panahon ng tinalak, may showdown, no, yung mga contestants. So ito yung ginagawa ng province. Ito yung mga events na ginagawa. So may mga artist po nandoon sa taas ng grandstand. Hindi ko alam kung ano ang meron, parang nagpe-prepare sila para sa activity, no. So ganda, no. Sana lahat ng provinces, regions o big cities ay may ganito para ma-promote yung conditioning ng ating mga mamamayan. Nabasa ko kasi sa isang article na mas maganda raw yung exercise sa outdoor kaysa sa indoor. So baka oo nga naman, dahil fresh na fresh yung air, hindi siya aircon, hindi siya electric fan o ceiling fan. Patapos yung init, no, ganitong oras okay pa yung init. Wag lang siyang matanghalian, mga alas 9 o pasado alas 8, hindi na siya maganda. Yun, sa taas na yun nandoon yung malaking grandstand na tinatambay ng mga tao kapag sila ay nanonood, no. Ito yung malaking field kung saan ginagawa yung lawn tennis. Hindi ko maintindihan ito na laro. Parang baseball, softball, ng gamit ay bola ng volleyball at pinapasa. Hindi pinapalo. Hindi katulad ng softball na talagang pinapalo ang bola, no? At solid na solid yung bola ng softball or baseball, at pag tinamaan ay siguradong bukol. So ito mga kaharden, no,
Tumayo po tayo, panat-panat, hindi lang mata, hindi lang isip. Kasi ngayon ang napagtutuunan natin ng pansin o ng panahon ay ML, computer games, kung ano-anong computerized games, no? Na yung daliri lang natin yung ating na-exercise. Ako rin naglalaro ng ganon, puzzle, yung at kung ano bang mga online games. Pero may panahon ay ginagawa ko paghapon, pagpagod na ako sa aking mga paperworks. Pero pag ganitong umaga na nakakapag-exercise pa tayo, pwede pa tayong magpapawis, ay dito na ako sa labas para sa ganun matagtag naman yung ating mga joints, ma-burn yung mga calories, ma-burn yung ating mga fats, hindi maalis yung mga hindi karapat-dapat na nasa ating katawan. So ganun ang ating gagawin mga garden, no? Mag-exercise tayo, tagtagin natin anong ating katawan, lalo na't marami tayong tinitake na mga hindi kanais-nais para karoon tayo ng malusog na pangangatawan, no? Pinakamadali natin gawin ay pagka oras ng kainan o tayo ay nagutom, fast food yung ating pinupuntahan. Hindi natin alintana yung kalagayan ng ating malusog na pangatawan, no? Pwede rin naman yung kanon, pero hindi siya dapat na lifestyle natin. Siguro once a month, once in 2 months, hindi yung araw-araw, every time na kailangan nating kumain ay yun kaagad yung ating tututukan. So meron akong kilala na dahil sa puro siya fast food, hindi siya nagtagal dito sa mundo, mid-30s lang siya, pumanaw na kaagad dahil puro easy to eat na mga pagkain ang kanyang pinabaon sa workplace, morning and lunch and even dinner ay doon niya kinukuha yung kanyang pagkain. Palibhasa ay hindi nagkapamilya, wala na, no? Pili na lang siya ng madalian na kakainin. Sa mga garden, no, huwag nating ipagwatsaw lang bahala ang kahalagahan ng pag-exercise. So shout out po sa aking mga subscribers, no? Sana po ay patuloy po niyo akong suportahan, panoorin natin ninyo itong aking video, and pakipromote na rin po sa iba upang pa-subscribe din nila ito. Ito ay suportan nyo sa akin sa pag-promote ng natural gardening at rural mission and ministry. Kaya po ako'y naglalambing sa inyo na sana po ay paki-subscribe yung aking channel. Kung di pa po kayo nakasubscribe, paki-like po yung aking video at paki-click yung notification bell button para updated po tayo sa mga bagong videos na aking ina-upload, at leave a comment para po makapag-share po kayo sa pag-exercise, sa natural farming or natural gardening, at makapag-raise din po kayo ng concern kung mayroon pa kayong
concern. So, thank you for watching and God bless sa bawat isa sa atin at medyo sana natin ang ating araw ngayon at coming na weekend.